Sa video po na ito, aktual po nating maririnig at mapapanood si Dayan habang ina-amplify niya po yung panlalait ng mga sinasabi niyang nag-comment, no? Siguro mga netizen yun, or may babasahin po kasi siya I-amplify niya po yung mga panlalait na yun sa grupo ng mga kabataan. Siguro mas mabuti na pakinggan natin at panoorin natin at nang ating pong mapag-usapan. Magandang araw sa inyo lahat. Ayan. So, meron lang tayong kukomentan dito kasi may kumakalat na mga pictures ng Akbayan Youth at ng mga supporters naman sa rally ni Pastor. Ayan. So, na-compare tuloy yung mga youth na sumali doon. Wow, ito, according lang to sa komento nila. Baka tanggalin ako sa TikTok. Basahin natin yung komento nila. Sabi din sa comment na yung Akbayan party list ay Akbayan Youth daw. Mukha daw mga walang paligo. Ito sila nung sabi na. Tapos sabi mas maayos pa daw yung itsura ng mga youth na sumali doon sa prayer rally. So, mas mukha pa daw mas naliligo ng mga 5 times maligo kaysa dyan sa Akbayan Youth. Sila nagsabi yun, ha? Ay, nga pa siya, sabi ko, tignan nyo, nakakompare tuloy kayo. Tignan yung mga pinagagawa nyo dyan. Pa-post kayo ng posters dyan, ng mga hindi magagandang posters. At tignan yung mga itsura. O meron pa nag-comment dito, sabi, yung mga itsura nila, hindi pa sila wanted, pero mukha po silang wanted sa itsura pa lang. Ay, sila nagsabi yun, oh. Uy! Ano ba naman niya? Ginagawa niya mga Akbayan Youth. Diyos ko naman. Imbis na mag-contribute sa bansa natin, ano pinagagawa niyong paninira sa mga tao? Nagkakalat pa kayo sa lansana? Pinapopost pa ninyo? Kaya pumapangit yung mga paligid dahil dyan sa ginagawa niyong pag-posting. Tingnan yung mga kasama natin, mga kapatid natin dyan na sumasali sa prayer rally dyan na sumusuporta kay Pastor. Gaganda, ililinis. Aalis yan sa prayer rally, malinis, matiwasay, mapayapa. Akbayan Youth, anong nangyari sa inyo? Maligo muna kasi kayo. Ligo lang. Ha? Tsaka huwag makikisawsaw. Kasi hindi nyo naman alam yung katotohanan. Kaya huwag sawsaw ng sawsaw. Yun lang. Ang saya-saya. Abangan nyo ang second round ng prayer rally dyan sa Liwasang Bonifacio. So excited na ang lahat. See you there in second round ng prayer rally. Praise the Father. Victory is ours. Woo! So yun, panood po natin, no? Bilang reaksyon, siguro tanungin na lang natin si Dayan. Paano mo nagagawa na i-amplify, no, yung panlalait ng mga tao sa ibang tao? And then habang ina-amplify mo to, binabasa mo, tumatawa ka habang may nilalait na grupo ng mga tao or grupo ng mga kabataan. Paano mo nagagawa yon? And then at the same time, kasi dun sa bandang huli ng video niya, sinabi niya, praise the Father, no? Paano mo nagagawa yon, no? Natutuwa ka, tumatawa ka, parang masaya ka. Do you find joy kapag may nakikita kang nilalait? Siguro kaya nilait mo ako ng nilait, no? Dahil siguro masaya sa pakiramdam mo or sumasaya yung pakiramdam mo kapag may mga taong nilalait, no? Kasi tumatawa ka habang binabasa mo yung panlalait ng ibang tao dun sa ibang tao. May narinig ako na parang walang ligo, ganyan, mukhang wanted, no? Pwede niyong balikan kasi hindi ko na po matandaan yung mga saktong narinig ko sa kanya. Pero going back dun sa tanong natin, do you find joy habang nakakakita ka ng mga taong nilalait? Sumasaya ka ba? No? Saka paano mo nagagawa na i-amplify ang panlalait ng ibang tao sa ibang tao and then at the same time tumatawa ka, sumasaya ka, and then at the same time nasasabi mo yung praise the Father. Sa akin pong pagkakaalala, tinuturo na ang ginagawa mo sa kapwa mo ay ginagawa mo rin sa amang nasa langit. Ayun yung naalala kong tinuturo sa amin noon no? So, what you do to your neighbor is what you do to your Father in heaven. Yun po yung pagkakaalala ko. Maybe inaccurate na ako, no? So, Dayan, paano mo nagagawa yun? Kasi nakikita yung pagiging hypocrite, no? Na ikaw itong sabi na sabi, praise the Father, may mga Bible verses kang binibitawan, tapos biglang ganyan, masaya ka habang may nilalait. Bakit? Dahil ba pabor sa inyo yung panlalait ng
mga taong yon, doon sa mga kabataan, kaya ka masaya? Dahil pinagkumpara yung grupo nyo na nagrarally din doon sa mga kabataang iyon, at tinira na naman ang mga itsura, no? So tignan mo, siguro dapat i-assess mo na yung sarili mo kung tama pa ba yung inaasal mo, no? Hindi naman sa pinapakalaman kita, pero ako yung nagbibigay lang sa'yo ng insight, no? Bukod doon, ito yung dahilan kung bakit ko nasabing kitang-kita yung hypocrisy, pagiging hypocrite. Kasi binabatikos mo yung grupo ng mga kabataan na nagrarally. Pero kayo, may grupo rin kayo na nagrarally. Parang sa pagkakatanda ko ha, correct me if I'm wrong, parang kino-question niya kung anong naitutulong ng mga kabataang iyon sa bansa, no? Kung ibalik natin sa iyo yung tanong, anong naitulong nung pagrarally nyo sa bansa natin? Kayo na may nananawagan pa kayo ng pagre-resign ng Pangulo sa inyong pagrarally, no? At sasabihin ko sa iyo ulit, hindi madadala ang matatalinong tao ng panlalait nyo, no? Para makakuha kayo ng simpatsya, para maniwala sa sinasabi nyo. Ang matatalinong tao ay sa desisyon lang ng korte makikinig. Hindi yan basta-basta magpapadala sa mga rally-rally. Kahit ilang milyon kayo mag-rally dyan. Iintayin pa rin ng matatalinong tao na lumabas ang desisyon ng korte kung guilty or inosente. Ang pagrarally, ang panlalait, walang value yan sa korte. Hindi yan ino-honor, hindi yan pinapahalagaan ng korte. Ang pinapahalagaan ng korte ay yung totoong testimonya na mababack upan ng ebidensya. At saka yung panlalait nyo, no? Yung pag-amplify mo ng panlalait ng ibang tao sa ibang tao. Sa palagay mo, makakakuha kayo ng simpatya dyan? Or suporta? Hindi rin kayo makakakuha ng simpatya at suporta. So kung ako sa'yo, baguhin mo na yung style mo. No? Dahil again, Dayan, hindi lahat ng Pilipino ay uto-uto at ob-ob. Hindi lahat ng Pilipino ay nagpapalinlang. Marami pa rin. At naniniwala ako, mas marami pa rin Pilipino ang matalino. No? Anong magigain mo? Anong mag-goal mo? Anong mapuprove mo sa pag-amplify mo ng panlalait? At dun sa panlalait na ginawa mo sa akin, anong nagain mo? Nagtagumpay ka ba? May napatunayan ka ba? Di ba wala? Ipinost mo yung panlalait mo sa akin sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. O anong nangyari? Di ba ikaw yung binati ko sa comment section? Sabi mo dito sa post mo sa Facebook, kakamping, kakambing na may bangs. Listen. Tinag mo pa si Senator Risa. Sabi mo dito, set aside muna natin pagiging tupa natin sa kambing na ito. Ang pagkalayon, makikita mo. Huwag mo yurakan si Pastor Apollo Quiboloy at ang buong kingdom kung hindi mo pa naman kilala. Whitey ni Kambing. Ayan o, basahin niyo po. Una sa lahat, nagsisinungaling ka na naman. Ano sinasabi mong ginuyurakan ko? Wala akong ginuyurakan. Nagbibigay lang ako ng comment at reaction sa mga issues ng pastor nyo. At maraming vlogger ang gumagawa niyan kung hindi mo pa alam. Maraming vlogger ang nag-react sa mga content mo. At hindi lang sa'yo, pati sa mga issues na ipinupukol or binabato sa pastor nyo. No? Pati dun sa ginawa nyong rally. Maraming vloggers ang nag-comment, nag-react dun sa mga ginagawa nyong rally. Sa Davao, sa Cebu, at saka dito sa Luzon. Just because we are reacting or commenting on what you do that you post in social media, hindi ibig sabihin nun, yinuyurakan ko kayo. Grabe ka naman. Grabe naman yung term mo. Yinuyurakan. Nagbibigay lang naman kami ng comment at reaction. Obviously, hindi mo gusto yung nagiging comment at reaction ng mga tao. Kaya kung ano-anong pumapasok sa imahinasyon mo, kung ano-anong word ang ginagamit mo. Again, tignan mo yung mga comment sa mga platform mo. Tinurn off mo na nga yung comment sa TikTok mo tsaka sa YT mo eh. Kasi kahit mga taong nakakapanood ng video mo, hindi sumasang-ayon sa'yo. Yan ang realidad, Dayan, na hindi majority ang sumusuporta sa mga sinasabi mo. At hindi natutuwa sa ginagawa mo, nanlalait ka, and then ina-amplify mo pa yung panlalait ng iba sa ibang tao. Taong simbahan ka, religious, sabi mo pa nga, prayerful. Diba? Pero mapanlait ka. Tapos maririnig namin sa'yo, sasabihin mo, praise the Father. Di ba parang nasa Bible, kung ka nagkakamali nasa Bible, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos, no? In vain. Yung ba yun? Don't use the name of your God in parang, alam mo yun, sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Hindi ko sigurado, pero parang may ganun ano. Sa ginagawa mo talagang hindi nakakatulong yan sa inyo. Anyway, karapatan mo namang i-voice out yan, pero magre-react ang mga tao sa lahat ng sasabihin mo sa social media, lalo-lalo na kung sa tingin nila ay hindi tama yung narrative mo, yung naratibo mo, no? Lalo-lalo na kung nanlalait ka at natutuwa ka sa panlalait ng ibang tao sa iba. At the end of the day, malalaman at malalaman ng mga Pilipino ang totoo. Makikita talaga natin, no, kung sino ba talaga ang nasasabi ng totoo. Yung mga witnesses ni Senator Risa or yung inaakusahan nila, no?
sabi nyo nga, victory is yours, at sa kabila ng pinagdadaanan nyo, ang kapalit nito ay malaking biyaya. Sabi mo pa dun sa isang mong video, apektado ako sa katagumpayan na nararanasan nyo dyan sa inyong Kingdom Nation. No, hindi ako apektado sa katagumpayan nyo. Kahit pa bumaha ng ginto dyan o diamante, kahit pa umulan ng pera dyan, ako personally hindi ako apektado, no? Kahit umulan ng blessing sa inyo, good for you, pero hindi ako apektado doon. Ang gusto lang natin, naming mga Pilipino, is malaman na natin ang totoo sa lalong madaling panahon, no? Kasi yun naman dapat 'di ba? Yun yung turo nung Father na dapat katotohanan at katotohanan ang magliligtas sa atin pare-pareho, no? So, kung sinasabi mo na sa iyo ang katagumpayan, victory, at kapalit nito ay blessing sa inyo, good luck and congrats in advance. Marami pong salamat sa panonood, mga kababayan. Ano pong inyong opinion? Ilagay niyo lang po sa comment section below. Salamat po.